10 nawawalang siyentipiko na may access sa classified na bagay. Sa tingin mo, konektado ito o nagkataon lang? Sana nga nagkataon lang, kaya medyo seryoso talaga ito. Totoo ba ang mga alien? Totoo sila pero hindi ko pa sila nakita at hindi sila itinatago sa Area 51. Nawawala ang asawa ko. At 3 oras na siyang nawawala. At may palatandaan akong pinlano niyang hindi siya matagpuan. Mayroon tayong hindi bababa sa 10. Siyentipiko, ilan ay patay, ilan ay nawawala, at lahat ay konektado sa teknolohiyang nuklear sa kalawakan. Ngayon, iniimbestigahan na ito ng FBI at White House. Sunod-sunod lang ba itong mga nakalulungkot ngunit magkakahiwalay na pagkakataon? O may iba pa bang nangyayari? May mas masama at mas seryosong nangyayari ba? Susubukan naming ipaliwanag lahat ito sa inyo gamit ang pinakabagong mga update na yon. Maligayang pagdating sa sidebar na inihahatid ng Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Lumabas ng bahay sa tanghali ang retiradong 2-star na general ng Air Force, William Neil McCaslin, 68 taong gulang. Sa 34 na taon, nagtrabaho siya sa sensitibong teknolohiya ng militar ng US, Astronautical Engineering, Space Acquisition, at National Reconnaissance Office, lalo na sa mga spy satellite. Kalaunan, siya ang namuno sa Air Force Research Laboratory sa Wright-Patterson Air Force Base, Ohio. Matagal lang pinaniniwalaan ng ilan na nag-imbak ng Roswell debris ang Wright-Patterson. Pero isa lang itong conspiracy theory. Ito rin ang base kung saan, ayon sa kanyang asawa, si McCaslin ay may access sa ilang highly classified na programa at impormasyon. Kaya kapag ang isang lalaking tulad niya ay umalis at hindi na bumalik, syempre mapapansin ng mga tao. Iniwan daw niya ang kanyang telepono sa counter, ang kanyang salaming degrado, ang kanyang smartwatch, at nagpalit pa raw siya ng damit na hindi man lang makilala ng kanyang asawa. At pagkatapos ay wala na. Walang nakakita o video at walang sagot. Tumawag agad ang asawa niya sa 911 ilang oras matapos siyang mawala. May kopya tayo ng tawag na yon. Tayo ang unang naglabas ng audio at una itong narinig. Ito ang sinabi mo sa dispatcher. Nawawala ang asawa ko. At mga 3 oras na siyang nawawala. At may palatandaan akong pinlano niyang hindi siya matagpuan. Iniwan niya ang kanyang telepono. Nagpalit siya ng damit at hindi ko alam kung ano pa. Pinatay niya ito at iniwan na parang sinadya niya talaga kasi palagi niyang dala ang kanyang telepono. Kaya mukhang pinatay niya, iniwan niya, parang sinadya talaga kasi palagi niyang dala ang kanyang telepono. Pero ito ang mahalaga. Hindi lang si McCaslin ang ganito. Mula 2023, hindi bababa sa 10 tao na konektado sa pananaliksik ng nuclear at aerospace ng US ang namatay o nawala. Ayon sa House Oversight Committee na nag-anunsyo ng investigasyon noong nakaraang buwan, isang siyentipiko mula NASA JPL na nag-aral ng kometa at asteroid ang namatay noong 2023, hindi sinapubliko ang dahilan. Nawawala ang isang rocket scientist na nakagawa umano ng space-age na metal para sa advanced missile habang nag-hiking sa California. Ayon sa pamilya, isa lang siyang ordinaryong tao. Isang physicist mula MIT na malapit ng lubusang baguhin ng fusion energy, binaril at napatay sa bahay niya. 12 taong gulang niyang anak na babae ang nakakita. Isang astrophysicist na tumulong sa pagtuklas ng tubig sa malalayong planeta ay binaril at napatay sa harap ng kanyang bahay sa disyerto. Ilan lang yan sa mga pangalan. Nang tanungin ng reporter si Pangulong Donald Trump, ito ang sagot niya. 10 siyentipikong may access sa classified na impormasyon, nuclear na materyales at aerospace ang nawawala o natagpuang patay sa nakalipas na 2 buwan. Batay sa mga naipaliwanag sa iyo, ano sa tingin mo ang nangyayari dito? At sa palagay mo ba ay magkakaugnay ito o talagang nagkataon lang? Sana nagkataon lang pero malalaman natin sa loob ng 1 linggo. At kalahati galing ako sa pagpupulong tungkol dito, kaya seryoso ito. Pero hindi tayo dapat umasa. Hindi ko alam kung nagkataon lang ito o anong gusto mong itawag. Pero may ilan sa kanila na talagang mahalaga. At titingnan natin ito sa susunod na bahagi. Kaya may ilang mambabatas na nagsasabing maaring operasyon ito ng banyaga. Ang FBI ang nangunguna ngayon sa pagsisikap na hanapin ang mga koneksyon. Iniimbestigahan din ito ng White House. At may iba pang tao, kabilang ang ilang pamilya, na nagsasabing nagkataon lang ito. Namamatay ang mga tao. Ang mga siyentipiko ay mga tao rin. Yun lang, ipinapakita nila yan. May mga taong nawawala. Ganito talaga ang buhay. Pero muli, iniimbestigahan ito ng gobyerno. Ilalatag namin ang aming nalalaman, hindi alam, at hindi sinasabi ng gobyerno.
Ipakikilala ko rin ang isang pribadong investigador, dating police sergeant at FBI counter-terrorism veteran. Isa siya sa mga rumesponde sa Las Vegas shooting at ipapaliwanag kung ano ang dapat nating isaalang-alang sa investigasyon. Ayon sa House Oversight Committee, na nagpadala ng liham sa Department of Energy, Department of War, FBI at NASA, may hindi bababa sa 10 individual na konektado sa mga lihim ng nuklear ng US o rocket technology ang namatay o misteryosong nawala nitong mga nakaraang taon. Noong katapusan ng Abril, sinabi ni Congressman Eric Burleson na umabot na sa 13 ang bilang. Narito ang sinabi ng komite sa kanilang press release. Quote, ang mga pagkamatay at pagkawala na ito ay maaring magbanta sa pambansang seguridad at tauhan ng US na may access sa siyentipikong lihim. Narito ang hamon para sa sinumang sumusubok buuin ang mga pangyayari. Sumasaklaw ang mga kasong ito ng mahigit 3 taon at iba't ibang estado. Iba-iba talaga ang mga pangyayari, kaya gusto kong talakayin isa-isa ang bawat kaso. Unang kaso ng komite ay Hulyo 2023. Michael David Hicks, 59 taong gulang. Ayon sa American Astronomical Society, nagtrabaho siya sa Jet Propulsion Laboratory ng NASA o JPL ng halos 25 taon na dalubhasa sa mga kometa at asteroid. Nagsilbi siya sa DART project at sa Deep Space One mission. Hindi kailanman isinapubliko ang sani ng kanyang pagkamatay. Ang kanyang anak na babae, si Julia Hicks, ay nagsabi sa CNN na hindi niya maintindihan ang mga koneksyon o ang koneksyon sa pagitan ng pagkamatay ng kanyang ama at ng iba pang mga kaso na sinabing, hindi ko maiwasang matawa rito, pero kasabay nun, nagiging seryoso na ito. Isang taon nang lumipas, Hulyo 2024 si Frank Maywald, 61 taong gulang Aleman na mananaliksik sa JPL. Ayon sa kanyang obituary, nagkaroon siya ng isang kilalang karera sa larangan ng pananaliksik sa kalawakan at agham. Ang sani ng kanyang pagkamatay, hindi rin kailanman isinapubliko. Iniulat ng Daily Mail na walang record na nagkaroon man lang ng autopsy. Katalakayin natin kung ito ay kakaiba. Sige, mabilis lang. Sigurado akong nakita nyo na ang balita kung gaano karaming Amerikano ang nahihirapan sa utang ngayon. Pero biglang lumalabas ito. Lumalabas ito sa mga numero nyo. Tumataas na balanse, bayarin, at minimum na bayad na tumatagal ng taon. Pero hindi kailangan manatili ganyan. Ang sponsor nating PDS Debt ay natulungan na ang daan-daang libo na makaalis sa utang, mabawasan ang kanilang pagkakautang at mabawi ang kontrol. Kahit credit card, personal utang o medical bills, may angkop na opsyon ng PDS Debt para agad mong mabayaran ang utang. Hindi kailangan ng minimum credit score. Hindi lang sila tumitingin sa numero, gumagawa rin sila ng personalisadong plano para maibalik ang pera mo. May A+ rating din sila mula sa Better Business Bureau. Bawat buwang paghihintay ay dagdag gastos. Ngayon, simulan mo na ang pag-ahon. Kapag malinaw ang numero, kumilos agad at bawiin ang kontrol sa 30 segundo. Kunin mo ang iyong libreng personalisadong assessment at ang pinakamagandang option para sa iyo sa pdsdebt.com/sidebar. Yan ay pdsdebt.com/sidebar. pdsdebt.com/sidebar. Mayo 2025 Anthony Chavez, 78 taong gulang retirado. Nagtrabaho bilang foreman sa Los Alamos National Laboratory. Parehong laboratorio na gumawa, alam mo na, ng atomikong bomba. Ayon sa Los Alamos Police, nawala siya sa bahay sa New Mexico. Iniwan ng kotse, telepono, pitaka at susi. Sa kabila ng masusing paghahanap, walang natagpuan, palatandaan ng foul play o indikasyong balak niyang umalis. Ayon kay Carl Buckland sa CNN, dapat nang imbestigahan ito ng mga otoridad. Pagkatapos ng isang buwan, Hunyo 2025, 2 tao may kaugnayan sa sensitibong pananaliksik ang parehong nawawala. Una, si Melissa Cassius, 53 taong gulang, isang administrative assistant sa Los Alamos National Laboratory. Sabi ng New Mexico State Police, huling nakita si Melissa na naglalakad sa highway. Naiiwan sa bahay niya ang mga susi, telepono at pitaka at na-factory reset ang telepono niya. Ayon sa anak ng babae sa NBC's Dateline, labis na stress ang ginaranas ng kanyang ina. Monica Jacinto Retza, 60 taong gulang, direktor ng materials processing sa NASA's Jet Propulsion Laboratory. Ayon sa LA Mag, nawala siya habang nagha-hiking sa Angeles National Forest, kasama ang 2 kayoga, at walang bakas na natagpuan ang mga naghanap. Narito ang sinabi ng kanyang pamilya sa LA. Mag, at ito ay sipe. Isa lang siyang ordinaryong tao na may pamilya. Wala raw sinuman mula White House o FBI na nakipag-ugnayan sa kanila tungkol sa pagkawala niya. Ngayon, narito ang isang detalye na natuklasan ng mga reporter. Ayon sa Newsweek at Daily Mail, si Reza ay nakaimbento ng isang bagay na tinatawag na Mondeloy. Tila isa itong makabagong metal na ginagamit sa mga advanced na missile at rocket engine.
Ang kanyang trabaho ay pinunduan ng Air Force Research Laboratory na dating pinamunuan ng retiradong general na si William McCasland. Babalikan natin yan. Agosto 2025, si Stephen Garcia, 48 taong gulang, isang government contractor sa Kansas City National Security Campus sa Albuquerque, ayon sa Daily Mail. Ang pasilidad na iyon ang gumagawa ng mahigit 80% ng mga non-nuclear na bahagi na ginagamit sa mga sandatang nuclear ng Amerika. Si Garcia ay isang property custodian doon, kaya binigyan siya ng pinakamataas na security clearance, malawak na access sa mga classified na kagamitan. Kuling nakita siyang umalis sa kanyang bahay sa Albuquerque na naglalakad. Dala lang ang isang baril. Muli, parang pamilyar ba sa inyo? Disyembre 2025 si Nuno Lorero, 47 taong gulang Portuges, propesor ng agam at inhenyeryang nuklear sa MIT. Direktor siya ng Plasma Science and Fusion Center ng MIT na nagsasaliksik sa fusion energy. Ayon sa ulat ni Jessica Reed Krause mula sa pulisya at surveillance footage, ito ang nangyari. Malaking kaso ito. Disyembre 15, si Claudio Valente ay nagparada ng kulay abong Nissan Sentra malapit sa bahay ni Luero sa Brookline, Massachusetts. Nagtagal siya roon ng ilang oras. Suot ang bilaw na safety vest at may dalang kahon na may barcode. Bandang alas 8:30 ng gabi. Narinig ng 12 anyos na anak ni Luero ang doorbell at agad itong sinagot. Sinundan siya ng ama at pinabalik sa loob. Ayon sa ulat, narinig niya ang 3 o 4 na putok. Pagbalik niya sa pintuan, nakita niyang nakahandusay sa sahig ang kanyang ama at naliligo sa dugo. Tumakas si Valente na patay ang ilaw ng sasakyan. Siya rin ang may kagagawa ng pamamaril sa Brown University na ikinamatay ng 2 estudyante at ikinasugat ng 11. Matapos ang 5 araw na pagtakas, namatay siya sa sariling tama ng bala sa loob ng isang storage unit sa Salem, New Hampshire. Kumpirmado ng mga otoridad na nag-aral din si Valente sa parehong programa ng universidad na pinasukan ni Lorero sa Portugal mula 1,100 hanggang 2,000. Noong Pebrero 2026, si Carl Grilmare, 67 astrophysicist mula Canada na nagtatrabaho sa Caltech, ay tumulong ayon sa mga kasamahan sa pagtuklas ng tubig sa malayong planeta. Natukoy niya ang mga galactic stream na nagbago sa paraan ng pagmamapa ng siyentipiko sa kalawakan. Ayon sa Los Angeles County Sheriff's Department, natagpuan si Grilmare sa kanyang harapang beranda matapos ang alas 6 ng umaga noong Pebrero 16. Ito ay sa Llano, California, 75 milya hilaga ng Los Angeles, na nagtamo ng tama ng bala at idiniklarang patay sa pinangyarihan. Inaresto at kinasuhan si Freddie Snyder, 29 na taong gula ng pagpatay, carjacking at pagnanakaw. Nakakulong siya na may $2 milyong na piyansa. Hindi pa inilalabas ng pulisya ang motibo. Walang linaw kung magkakilala ang 2 lalaki o sadyang target ang pamamaril. Noong Pebrero, 27 din ang parehong buwan, si William Neil McCasland, ang retiradong 2-star general na nabanggit sa simula. Ayon sa Bernalillo County Sheriff's Office, may repairman na dumating sa kanyang bahay ng alas 10 ng umaga. Umalis ang asawa niya para sa appointment sa doktor ng 11, 10 pagbalik ng 12-4, wala na siya. Iniwan niya ulit ang telepono, salamin, smartwatch at nagpalit ng damit. Nawawala ang kanyang 38 kalibreng revolver. Sabi ng asawa sa dispatcher, ayaw na niyang mabuhay kung lalong hihina ang otak at katawan niya. Sinabi rin niya sa CNN na malabong kinuha siya para pilitin siyang ibunyag ang mga lumang sikreto. Pero kahit ganun, lumipas ang mga linggo at naging buwan. Walang nakakita, walang video, walang sagot. Marso 2026, Jason Thomas, 48 taong gulang mananaliksik sa parmasyutika sa Novartis, nagtatrabaho sa mga lunas para sa kanser. Natagpuan ang kanyang katawan na nakadapa sa isang lawa sa Wakefield, Massachusetts. Sunod-sunod ding namatay ang kanyang mga magulang bago siya nawala. Official na sani ng kamatayan, hindi pa nakumpirma. May iba pang kasong patuloy pang sinusuri ng komite. Si Matthew James Sullivan, dating intelligence officer ng Air Force, ayon sa New York Post, namatay sa aksidenteng overdose ng droga noong Mayo 2024 ilang linggo matapos pumayag tumistigo sa Kongreso tungkol sa mga UFO program ng gobyerno. Ibinunyag ni Kongresista Eric Burlison sa Fox News na nagpakamatay ito. Tinawag nitong kahina-hinala at dapat sana magpa-interview sa loob ng 2 linggo. May kahina-hinalang nangyari na parang siya mismo ang pumili ng kanyang kapalaran. Si Amy Estridge, 34 na taong gulang tagapagtatag ng Institute for Exotic Science sa Huntsville, Alabama, na dalubhasa sa quantum computing at pagbabago ng gravity. Ayon sa Rolling Stone, sinabi niya sa isang panayam noong 2020 na plano niyang ilahad ang impormasyon tungkol sa UFO at extraterrestrial at di umano'y nabantaan siya dahil dito.
Namatay siya noong 2022. Ayon sa pamilya niya sa CNN, dapat maintindihan ng tao na namamatay din ang mga siyentipiko at hindi ito dapat palakihin. Si Joshua Leblanc, 29 siyentipikong nuclear ng NASA, ay namatay sa aksidente sa sasakyan sa Alabama noong nakaraang taon. Si Ning Li, pisikong nag-aaral ng antigrabidad, ay namatay noong 2021 sa edad na 79 matapos mabangga ng sasakyan. Ipinasa ni Kongresista Burleson ang parehong pangalan para suriin. Kaya 13 lahat tama. 10 sa kanila iniimbestigahan ng komite, konektado sa nuclear, aerospace at classified programs mula 2021-2026 at nakakalat sa bansa. May ilang mambabatas na nagsasabing banyagang operasyon ito. Nangunguna ang FBI sa investigasyon. Nagbiro pa si Susan McCaslin Wilkerson, na asawa ng general, tungkol sa UFO. Sumulat siya sa Facebook na walang bakas ang asawa niya, kaya baka kinuha siya ng mga alien papunta sa mothership. Wala namang naiulat na mothership na nakita sa itaas ng Sandia Mountains. Hindi lang online conspiracy theorists ang nagtatanong ukol sa UFOs. Maging si dating Pangulong Barack Obama, tinanong sa podcast kung totoo ang mga alien. Sumagot siya, totoo sila pero di ko pa nakikita. Hindi sila tinatago sa Area 51 at walang underground facility, maliban kung may malaking sabwatan na pati presidente ng US ay di alam. Naging usap-usapan yon kaya nilinaw ni Obama sa Instagram na ayon sa estadistika, malaki ang posibilidad dahil napakalawak ng universo. May buhay sa labas, pero dahil malayo ang pagitan ng mga solar system, maliit ang tsansang nabisita tayo ng alien. Dagdag pa niya, wala akong ebidensya noong ako'y presidente na may extraterrestrial na nakipag-ugnayan sa atin. Kaya saan magsisimula ang investigador sa ganitong usapin? Paano mo malalaman ang pagkakaiba ng pattern at pagkakataon lang ng paniniktik at simpleng trahedya lang? Kaya kailangan natin ng tao may karanasan at alam sa trabahong ito. Ipinapakilala ko si Ashton Pak, pribadong investigador. Salamat Ashton sa oras mo para dito. Una sa lahat, gaano kahalaga na ngayon ay ang FBI, ang presidente, at ang House Oversight Committee ay lahat nagsisiyasat tungkol dito. Sa tingin ko, mahalaga ito. Sa palagay ko, talagang nararapat lang ito. Sa tingin ko, kailangan talaga ng masusing at kumpletong investigasyon ng FBI na isinasagawa ng pinakamahuhusay na investigador ng bansa para sa sitwasyong ito. Hindi ako sigurado na dahil magkaugnay ang mga ito, ibig sabihin ay may sanhi na. Hindi ko alam kung hindi ako naniniwala na lahat sila ay magkakaugnay, pero sa tingin ko may kakaibang nangyayari dito. Para mga bagay sa X-Files kung gusto mong tawagin na ganun. Oo, kakaiba talaga ito. Pwede na tayong magkonklusyon. Gusto kong tuklasin kung magkakaugnay ito o hindi. Pero kapag ang FBI, inanunsyo na sila ang nangunguna sa paghahanap ng mga koneksyon. Ano ang ibig sabihin nun? Ano kaya ang ginagawa nila sa likod ng mga eksena para posibleng mapagdugtong-dugtong ang mga detalye? At parang kung tinitingnan mo ang napakaraming kaso, alam mo, baka matagalan talaga yon. O may kasabihan, dun sa pinanggalingan ko nung nga sa law enforcement pa ako at nung nga sa FBI task force ako bilang lokal na investigador, pwede mo makuha ang impormasyon ng mabilis o pwede mo makuha ang tamang impormasyon. Hindi mo pwedeng makuha pareho. At tingin ko bahagi yan ng mundo ng ilang henerasyon na, sanay sa bawat 48 o 45 minutong palabas gaya ng CSI o SVU, na parang laging natatapos at nalulutas ang kaso sa ganoong oras. Hindi ganoon sa totoong buhay. Ang FBI ang pangunahing ahensya ng federal na pagpapatupad ng batas sa mundo. Marami silang magagaling na investigador at kumpleto rin sa kagamitan. At ang titingnan nila ay, ang pangunahing alalahanin dito ay kung ito ba ay isang uri ng banyagang kontra-intelihensya, banyagang bansa na nagsasagawa ng target na asasinasyon or pagdukot sa ating mga tao. Sa tingin ko, yun ang pinakauna at pinakamahalagang alalahanin. Ayon kay dating FBI Assistant Director Chris Wecker sa Daily Mail, may kanya-kanyang motibo ang China, Russia, Iran at North Korea. Ayon kay Congressman Burleson, nakikipagkumpetensya tayo sa China, Russia at Iran sa teknolohiyang nuklear at advanced na sandata sa kalawakan, habang nawawala ang ating mga top siyentipiko. Kaya sa usapang ito, sasabihin mong korelasyon at sanhibunga. Naintriga lang ako kung ito ba ay gawa ng banyagang entidad o mga banyagang entidad. Malamang, naiisip nilang papansinin ito. Hindi, pero sa totoo lang, ang episode lang talaga ni McCaslin ang nagsimula ng lahat at naging dahilan para magsimulang mag-imbestiga ang lahat tungkol sa mga bagay na ito mula pa noong mga nakaraang taon. Kaya napapaisip ako, karaniwan ba itong ginagawa ng mga banyagang ahensya ng intelihensya o ng mga dayuhang gobyerno? Dahil sa isang banda, nagdadala ito ng malaking atensyon. At kung gusto nga nilang dukutin ng mga siyentipiko o kunin sila o ipawala sila, ano man ang dahilan,
Ganito ba nila gagawin yun? Karaniwan ba ang ganitong operasyon o mga operasyon? Alam mo, kapag tinatalakay ang mga bansang kalaban ng Estados Unidos, malamang nagawa na rin natin ito at makipagtulungan sa iba. Sa pangkalahatan, ang Amerika o ang Estados Unidos ay hindi nagsasagawa ng asasinasyon laban sa particular na target. Pero hindi ibig sabihin na, hindi tayo gumagamit ng mga proxy o kaya naman ang mga kaalyado natin sa ibang bahagi ng mundo ang gumagawa nito. Kaya alam mo, dapat may moral na hangganan kung anong pwede at hindi pwede gawin ayon sa mga patakaran ng pakikidigma sa Estados Unidos. Dapat sagutin ang mga tanong na yan sa pinakamataas na antas sa Washington, D.C., kung saan ang mga halal na opisyal at mga veteranong burokrata ay gumagawa ng mga desisyong nakaapekto sa mga Amerikano para mapangalagaan ang bansa nito. Sa tingin ko, kung isa kang banyagang bansa, bakit mo gustong targetin ng mga tao namin? May motibo ba? At kung meron, paano mo gagawin yon? Hindi ko alam kung ito ang paraan mo. Hindi ko iniisip na lahat ay konektado. Personal ko nang tiningnan ang marami sa mga kasong ito. Sa tingin ko, 3 kaso lang ang talagang kakaiba at interesante. Dapat doon mag-focus. Ayokong sabihin ang pinagkukunan ng paraan, pero tingin ko kung di pa nangyayari, baka may ginagawa na silang kontra-intelihensya laban sa mga dayuhan. May kasong itinatag at sistemang inilagay para bantayan ang mga taong kasama pa natin. Hanggang doon na lang muna ako. Interesante. Ibig mo sabihin, yung iba pang mga siyentipiko at inhinyero na may mataas na clearance. Sa tingin mo, binabantayan nila yon para makita kung may mangyayari? Sa tingin ko, common sense na lang ang magdidikta niyan, lalo na sa mga nangyaring kamakailan lang. Ulitin ko, ayokong isiwalat ang mga pinagkukunan at mga paraan. Tingnan mo, alam mo, yung mga tao sa pinakamataas ng pamahalaan, pati na rin sa federal law enforcement at intelligence community, hindi sila tanga. Maraming mga babalang mekanismo at mga antas ng seguridad sa paligid ng ilang bagay sa bansa na dapat nating protektahan, lalo na sa advanced at nuclear na teknolohiya. Kaya marami na mga pananggalang na nakalagay, pero gusto kong isipin na sana ang common sense ang manaig sa sitwasyon ito. Sa madaling sabi, kahit maraming tao sa nuclear aerospace research, may mga pagkawala, pagpatay, natural na pagkamatay, pagpapakamatay, aksidente o anuman yon, naniniwala kang may agad inaalis sa listahan. At kahit na merong silang karaniwang koneksyon o pareho ng industriya, maaari mo pa ring paghiwalain yon. Samantalang may iba naman na maaring konektado sa ibang paraan. Tama, sa tingin ko, maaari mong alisin agad ang ilan sa mga kasong ito. May ilang mga pagpatay, ilang mga pagpas lang na nangyari. May mga inaresto. Nakapagbalik sila, pero iimbestigahan ko pa rin dahil nagtatanong ang mga tao. Kapag nagpapadala ng liham sa direktor ng FBI ang mga lider ng Kongreso, hayaan na lang natin gawin ng FBI ang pinakagaling nito at tapusin ito. Ngayon, ulitin ko, martitiwala ba sila at magugustuhan ang maririnig nila mula sa investigasyong ito kapag natapos na ng FBI? Dahil ulitin ko, hindi ito matatapos sa loob lang ng ilang linggo. Matagal ang proseso nito. At maaari silang magpadala ng mga grupo ng tao dito kasama ng teknolohiya at iba pang mga programang meron sila. Pero para sa akin mismo, sa tingin ko, ang pinaka-interesante, alam mo, ang kasong talagang pagtutuunan ko ng pansin, ay yung 3 tao na konektado sa Los Alamos. Alam mo, doon talaga nagsimula ang lahat ng teknolohiyang nuclear sa bansa. Yan ang simula ng ating panahon ng nuclear. Kaya feeling ko sobrang dami talagang connection doon. Pero magkakaroon talaga ng maraming ganitong mga kaso dito kung saan masasabi mo na, sige, mukhang kakaiba pero nagawa nating halukay ng mga detalye at alamin kung ano talagang nangyayari dito. Ang taong ito ay nabiktima ng krimen na agad namang naresolba. Ang kaso ni McCasim ang nagsimula ng lahat. At sa tingin ko, kakaiba talaga ito. May retiradong 2-star general na si Lanchley na lumabas ng bahay, iniwan ng telepono at salamin, nagpalit ng damit, at biglang nawala. Sabi ng asawa niya, nabanggit daw niya na baka magkaroon siya ng madidilim na iniisip kung lumala pa ang kalusugan niya. Sabi ng asawa niya, parang sinadya niya at planadong hindi na matagpuan at may dala siyang revolver. Ayon sa sheriff, hindi siya karaniwang nagha-hiking na may baril. Aktibo siyang tao. Ayon sa asawa niya, sinabi raw niya sa dispatcher ng 911 na kung patuloy nang hihina ang isip at katawan niya, ayaw na niyang mabuhay. Alam nating lumabas ang pangalan niya sa mga nahap na email ng WikiLeaks tungkol sa Wright Patterson at Roswell. Nagsilbi rin siyang konsultant ni Tom DeLonge sa pananaliksik tungkol sa UFO. Kay McCasim, sa tingin ko doon sila magsisimula. Napansin mo ba yon? Ano sa tingin mo?
Kasi mataas ang ranggo ng dating o kasalukuyang miyembro ng Sandatang Lakas ng Estados Unidos, isang 2-star general. Tingnan mo, kapag may sakit o problema sa kalusugan ng tao, tapos bigla siya umalis at naglakad ng malayo na may dalang baril at wala na iba. Maring ganun nga na nagpasya siyang umalis sa mundo at yun ang desisyon niya. Sa tingin ko, dapat pa ring imbestigahan ito. Yung connection kay Tom DeLonge, Roswell, at iba pang bagay na yun. Anong silbi ng pagpatay sa taong ito kung matagal na ring lumabas ang impormasyong ito, dekada na? Ibig kong sabihin, nilabas na ni Bob Lazar lahat ng ito noong huling bahagi ng dekada 80 kay George Knapp sa Las Vegas, sa balita dito. At syempre, hindi naman siya napatay. Ano kaya ang motibo rito? May mas malalim pa bang dahilan? Pagkatapos bang enunsyo ang pagbubunyag ng mga materyales tungkol sa UFO UAP, ay bigla na lang siyang nawala. Malinaw na mag-uugnay ang mga tao kahit walang pruweba. Sa tingin ko, ang kontra-argumento ay kakaiba lang talaga ang timing ng pangyayari. Oo, kakaiba talaga ang timing. Ako'y naniniwala sa Occam's Razor. Madalas ang pinakasimple ang tamang paliwanag. Hindi natin pwedeng gawing sabuatan ang lahat ng bagay dahil kapag ganon, hindi natin makikita o mabubulag tayo sa mga totoong sabuatan dahil may mga totoong sabuatan talaga. Matagal na silang umiiral. Ngayon, sa tingin ko, pinalalakas ng teknolohiya at internet ang pagkahumaling sa mga teorya ng sabuatan. Kaya kung ang general ay maraming problema sa kalusugan at nagkataong nagkaroon ng napakagandang at kamanghamanghang karera na may mga posibleng koneksyon. Naririnig ko rin ang salitang extraterrestrial o ultraterrestrial, pati na ang mga biologics na kaugnay nito. At ang mga kakaibang bagay na nakikita natin sa langit na naririnig nating inaamin na ng ating gobyerno sa wakas at pinag-uusapan na. Hindi ko alam kung konektado yon. Kailangan lang talaga itong imbestigahan, magtatagal ito, at sana masagot ng investigasyon ang mga tanong natin. Binanggit mo ang koneksyon. Si Macaslan ang namahala sa pondo ng Missile Metal Project ni Monica Reza. Sina Reza Hicks at Maywald, lahat ay nagtrabaho sa JPL. Si Cassis Chavez, pareho silang nagtrabaho sa Los Alamos. Kaya pinag-uusapan mo kung paano nila siyasatin ang mga bagay na ito at kung may mga hadlang ba silang haharapin. Kung pinag-uusapan natin ang mataas na clearance, top secret na kumpidensyal na impormasyon, gaano ibig kong sabihin, alam kong paulit-ulit kong tinatanong ito. Pero sa tingin mo, gaano kalaki ang malalaman ng mga investigador tungkol sa buong kwento ng mga trabahong kinasangkutan nila, kung ano ang ginagawa nila, at kung ano ang mga koneksyon? Dahil sa tingin ko, mahalagang bahagi yon ng usaping ito. Oh, maganda yung tanong. Ibig kong sabihin, sa huli, lahat ng mga operatiba ng FBI sa field, lahat ng miyembro ng FBI ay may top secret clearance. Maaring bigyan ng access ang mga ahente sa SAP programs or special access programs na, ganun nila hinahati-hati ang mga programang ito, lalo na sa mga bagay na may kinalaman sa nuclear, missile technology at advanced weaponry. Kaya nga, pero tama ka. Ibig kong sabihin, sa huli, ano ba talagang classified sa pag-iimbestiga ng isang kaso ng nawawalang tao dito? Anong mga clearance ang kailangan mo? Anong SAP programs ang kailangan mo mabigyan ng access? Maaring may ilang bagay na kailangang malaman ng mga ahente. Pero sa huli, ano ba talaga ang sinusubukan nating gawin? Sinusubukan nating alamin kung may isang bansa o masasamang tao na tumatarget sa mga tao sa loob ng ilang programa ng ating mga sandata, militar at gobyerno. Kaya hindi ko alam kung talagang dapat maraming tao ang mabigyan ng access sa ilang programa. Sigurado ako na dapat siguro meron, pero sa huli, may nangyaring pagpatay ba? Pinatay bang taong ito ng ibang tao ng may masamang pakay? Di ko alam kung anong clearance ang kailangan mo para masagot yan. Tanungin kita tungkol kay Nuno Lorero, MIT fusion scientist na pinatay ng dating kaklase mula Portugal. Siya rin ang may gawa ng mass shooting sa Brown University. Patay na ang suspect at walang alam na motibo. Ilagay muna natin yan sa isang tabi. Si Carl Grillmer, astrophysicist, binaril sa harap ng bahay niya. Nahuli ang suspect pero walang koneksyon sa kanila. Ganun ba na kapag may ganyang kaso? Sinasabi mong mag-move on na lang at huwag na imbestigahan? Tingin ko pwede mo tingnan yon, oras at budget lang kailangan. Yan ang ginagawa ng FBI, magtatayo sila ng espesyal na programa at case number para dito. Gaano katagal natin bibigyan ng oras ang mga investigador para siyasatin ang mga kasong ito? Lalo na kung mukhang random na karahasan lang. Tulad ng pamamaril sa Brown na mukhang interesante. Gusto kong suriin pa ang mundo ng suspect at alamin ang mga koneksyon niya.
Nakikita ko ang malaking link chart sa Fusion Center ng FBI kung saan ilalagay lahat ng tao sa board at doon magsisimulang mag-input ang mga analyst. Makakatulong ito sa investigador makita ang koneksyon at kung sino ang konektado kanino. Sa huli, sa tingin ko, ulit, hindi ibig sabihin ng correlation ay causation. Ang taong binaril ng aktibong namaril mula kay Brown sa harap ng foyer ng apartment at ang mga inarestong suspect ay nakagawa ng mga krimen noong araw na iyon. Sa tingin ko, mabilis naman yan malilinaw. Pero depende sa lalim ng paghuhukay mo. May mga taong di talaga masisiyahan sa sagot at laging may teorya ng sabuatan. Gusto nila makita na may mas malawak na X-Files na mundo na hindi natin alam at nagsisinungaling ang gobyerno. Sa tingin ko, yun ang talaga gusto ng iba. Paano ang timing? Inanunsyo ng House Oversight Committee ang investigasyon noong Abril 20, habang sinabi ng White House Press Secretary noong Abril 15 na titingnan niya ito. Sinabi ng Pangulo na magkakaroon siya ng mga sagot sa loob ng 1 kalahating linggo. Pagkatapos ay sinabi niya na sa ngayon, wala pang ganong koneksyon. Ano ang masasabi mo tungkol sa mga pampublikong pahayag? Sa tingin ko, pahayag lang yun para sa media. Walang kawalang galang sa Pangulo, pero hindi mo agad malalaman ang mga sagot sa loob ng 1 kalahating linggo. Makakakuha ka ng isang mataas na antas na briefing. Hindi man pinakamataas, pero makakakuha ka ng briefing pagkatapos ng 1 kalahating linggo na, dito tayo papunta at ito ang iniisip namin gawin sa mga kasong ito. Pero hindi mo talaga malalaman ang lahat sa loob lang ng 1 kalahating linggo. Hindi ko akalain kayang ito ng buong FBI ang lahat sa isang bagay at makuha agad ang sagot sa 1 kalahating linggo. Sabi ko nga, pwede mo makuha ng tama o mabilis, pero hindi sabay. Alam mo, ang mga pamilya, sina Julia Hicks, Richard Estridge, Susan McCasland, Wilkerson, parang lahat sila ay tumututol sa mga teorya ng sabuatan. Parang sinasabi nila na normal lang na namamatay ang tao, pati siyentipiko. May mga nawawala, pero hindi raw ito konektado. Gaano kaya pinapakinggan ng investigador ang pamilya? Dapat nila talagang isa lang alam yon. Mas alam ng pamilya kaysa sa mga stranger o online. Akala natin marami tayong alam pero hindi natin batid ang mga tunay na sikreto ng buhay ng iba. May mga siyentipiko talagang namamatay. May mga siyentipiko rin nagpapakamatay. Sa mga tao sa militar, sa kasamaang palad, nangyayari talaga ang mga ganitong bagay. Ulitin ko, because sinabing di dapat investigahan. Pero may babae akong nakita, ang tatay niya kasali rito. At siya, di niya talaga maintindihan. Dahil alam niya mismo kung anong pinagdaanan ng tatay niya, kung anong nangyari sa kanya, at kung paano siya namatay. Mahirap ito sa mga biktima dahil kailangan nilang balikan ang lahat bilang bahagi ng pagdadalamhati. Ngayon, napunta sa sentro ng atensyon ang mga mahal nila sa buhay at nadawit pa sa teorya ng sabuatan. Ganito na rin ang paraan ng ibang tao para kumita gaya ng napag-uusapan natin. Nainis sila bilang biktima kaya naawa talaga ako sa kanila. Pero ulit, kung may kahit kaanting posibilidad na ang mga banyagang bansa, banyagang grupo, o kahit terorismo sa pangkalahatan ay posibleng tinatarget ang mga tao natin, ang mga siyentipiko natin, kailangan nating imbestigahan iyon. Oo, mahalagang ihiwalay ang katotohanan sa katang-isip, di ba? Dapat itong pag-usapan. Gusto mong talakayin ito dahil pinag-uusapan at iniimbestigahan ito ng gobyerno ng Estados Unidos at sinusubukan din nating alamin ang nakataya. Ibig kong sabihin, siguro may mga bahagi nito na sinabi mong kakaiba o hindi pangkaraniwan, tama? Kaya ang ilan sa mga taong ito ay naiulat na namatay sa natural na dahilan. Pero kung titignan, si Hicks ay namatay sa sakit sa puso ayon sa LA Medical Examiner. Ngunit hindi ito naibalita ng husto hanggang nakuha ng Times ang mga record. O si Frank Maywall, walang autopsy na katala. Ayon yan sa Daily Mail. Sila ang nagsabi nito. Yung mga ganung bagay ba ay nakakabahala sa'yo na wala tayong mas maraming detalye tungkol doon? O normal lang ba yon? So tingin ko normal lang yon. Karamihan ng namamatay, walang autopsy. Mahal kasi ang mga yon. Karaniwan lang ginagawa ang autopsy kapag may pagpatay, kahina-hinala, hindi alam ang dahilan o may kakaiba. Kung may namatay dahil sa sakit o inatake, kadalasan hindi na ina-autopsy. Hindi basta-basta ina-upload ang mga record ng kamatayan sa isang pampublikong database na pwedeng makita ng lahat. Kailangan mo pa magsumite ng Freedom of Information Act request para makuha ang impormasyong yon. Kaya hindi ito madalas isama sa public record o open source na madaling ma-access ng lahat. Para sa privacy, at dahil nawalan na ako ng mahal sa buhay, ayokong makita ng lahat sa internet ang record ng kanilang pagkamatay. Si Amy Estridge ay nagtrabaho sa quantum computing, modipikasyon ng grabidad. Ayon sa balita, sinabi niyang may natatanggap siyang mga banta kaugnay ng UFO disclosure. Natagpuan siyang patay sa edad na 34
walang inilabas na sanhi ng kamatayan. Ang ama niya, dating nasa siyentipiko, ay nagsabing wala na talagang ibang dapat imbestigahan dito. Si Matthew Sullivan, intelligence officer ng Air Force, ay pumayag tumistigo sa Kongreso tungkol sa mga programang UFO. Magkalipas ng 2 linggo, namatay siya dahil sa aksidenteng overdose. Patuloy itong iginigiit ni Congressman Burleson. Sa loob ng 1 taon, ayaw kumpirmahin o itanggi ng FBI kung may investigasyon. Kaya ang mga isyong ito ay tanong din, bakit mo tingin ganun? Sa palagay mo, gaano karami ang malalaman natin? Sa tingin mo, gaano karami ang malalaman natin sa investigasyon o resulta nito? Muli. Abutin pa ito ng panahon. At habang naghihintay tayo, tuloy pa rin ang buhay. Ang iba pang bagay sa buhay na dapat pag-usapan at iulat ay mangyayari pa rin. At pagkalipas na ilang taon, kapag nilabas na nilang ulat na ito, alam mo yung after-action report, magiging interesado pa rin kaya tayo sa lahat ng bagay. Gusto pa rin ba nating malaman ang lahat tungkol sa nangyayaring insidente ngayon? Sinasabi ng mga tao na hindi nila nararamdaman. Alam mo yan, madalas silang sabihin na hindi nila gustong tapusin ang sarili nila, pero ginagawa pa rin nila ito. Sa karera ko sa pagpapatupad ng batas, madalas kong makita ang mga taong nagsasabing ayos lang sila, pero kinabukasan, nagbabago ang isip. Alam mo, sa tingin ko, magugulat ka kung gaano karaming tao ang may mga lihim. Lalo na kapag, alam mo yun, may isang tao na aksidenteng nasobrahan sa gamot. Palagi itong nangyayari sa bansa. Daan-daang libong tao taon-taon ang namamatay. Nangyari lang na intelligence officer ng Air Force siya. Anak siya ng siyentipiko rin siya, at konektado ang tatay niya sa NASA space program. Kaya siguro ang tanong ay, paano basta nawawala ang mga tao? Tama, halimbawa kung sina McCaslan o Garcia ang topic, ibang usapan kung kusang mag-off-grid ang mga tao. Pero paano mo yun magagawa? Kahit may taong may ginawa sa sarili nila, minsan hindi pa rin natatagpuan ng katawan. Gaano kaya kahirap yon? Ibig kong sabihin, kakaiba ng pag-usapan mo ang pagkawala ng mga tao sa parehong industriya. Kung hindi sila matagpuan o walang ebidensya sa nangyari, ito ang bahagi na kinaiinteresa ng mga tao. Sa tingin ko, dapat yon ang focus ng pagkuha ng sagot mula sa investigador. Uunahan ko na ito. Kung lalakad ka palabas, alam mo yun, kung papasok ka sa Angeles National Forest sa labas ng pangalawa sa pinakamataong lungsod sa Amerika at bigla kang mawala, sabihin na nating ikaw, sabihin na nating walang masamang nangyari sa'yo. Nadapa ka, nagkaroon ka ng medical na emerhensya o piniling wakasan ng buhay. Malaki ang posibilidad na hindi na matagpuan ang iyong katawan. Hindi ko sa tingin na naiintindihan ng mga tao kung paano nililinis ni ng kalikasan ang lugar ng kusa. Kung hindi ka pa nakapangaso bilang isang mga naso, masasabi ko sa iyo na yung hayop na namatay ay hindi na makikita doon makalipas ang 24 na oras. Minsan na, kahit 12 oras lang, wala na. Pinagpira-piraso na ito ng mga coyote, puma o iba pang hayop sa lugar na yon. Kung lalabas ka ng bahay mo sa Albuquerque, New Mexico at maglakad ka papunta sa mataas na disyerto, malaki ang posibilidad na hindi na matagpuan ang katawan mo. Habang lumilipas ang panahon, posibleng may makatagpo ng pitaka, baril o ebidensya, baka mga ngaso o ATV driver, at doon masasagot ang tanong natin. Kaya ako ulit, alam mo na, ngayon, kung lalabas ka sa lungsod at nasa malaking syudad ka at bigla ka na lang mawawala na parang bula, medyo kakaiba na yon. At yun ang gusto kong subukong sagutin ng investigasyon. Parang, oy, sigurado kami na may ginawa siya sa sarili niya sa ilang at nangyari ang karaniwang nangyayari roon. At parang may sarili itong sistema ng taglilinis. Napakalungkot isipin, pero alam mo, hindi ito pelikula ng Disney. Wala namang pakialam si Inang Kalikasan dyan. Tao ka man o kabayo, alam mo na kukunin ka naman na scavenger kapag bumagsak ka. Ano man ang mangyari. Pinahahalagaan ko na binanggit mo yan. Magandang punto yan. Sige, Ashton Pack, tignan natin kung saan ito hahantong. Maraming salamat sa oras mo, sir. Maraming salamat. Masaya ko makita kayo. Iyan lang muna mula sa Sidebar. Salamat sa pagsama. Huwag kalimutang mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o saan mga podcast platform. Panurin kami sa Peacock ng NBC. Sundan ako sa X, Instagram at sa News Nation show kong Jesse Weber Live, Lunes-Biyernes, 11 PM Eastern hanggang sa susunod mga kaibigan.